Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Martes. 4 ka bolantero nagrambol sa Guasang Iloilo Central Market. Duha arestado. Masobra 30 ka persona arestado sa pagpakarera sa mga motorsiklo sa Bacolod City. 3 million pesos nga balor sa mga alas ka kwarta nataban sa mga nagransak sa isa ka pawn shop sa Kalinog. Ido nga nadula na sapuan nga ginsunog sa Kabangkalan City. Kag social worker nga nobyo nagpropose sa nobya nga maestra sa ibabaw sang Mount Napulak sa Igbaras. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, bangod sang agaway sang pwesto, kinagamo nagluntad sa tunga sa mga bolantero sa Guasang Iloilo Central Market. Duha ang gin-aresto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi magpapugo ang ining mga kalalakihan, apisar ginatambagan na sa otoridad. Apisar daw makakas ng bayo, ginsurong sige apon sa lalaki nga naka-blue, ang lalaki nga naka-itom. Nagbulig man ang duwa pa kalalaki, puli sa lalaki nga naka-itom. Ang video, ang kuha sa Guasang Iloilo Central Market, pasado alas 4 kahapon sa hapon. Antes ang lunesan nga market day sa merkado. Ginkilala ang nakaitom kay Elias Janjan, residente sang Barangay de la Rama City proper, kag isa ka bolantero. Panaysay sini nagbaysay sila sang kasubong nga bolantero nga si Elias Capid. Initungod, ginpapwesto niya ang iaupod nga bolantero sa pwesto ni Capid. Nanindugan si Janjan nga nagsiling ang market in charge nga first come first serve kuno ang pwesto anay sa merkado. Una-una kung sino makauna alabot alas 3 ng hapon, hasta alas 4, hasta alas 6. Gag, bukal dugo o gataas na yung blood ko. Ito ginampos ko bangko ko para magkalma na lang ko. Yung kabalo nga nagintra siya. Nagdepensa naman si Nonoy kung nga ginpulihan nila si Janjan upod ang duwa pa kalalaki. Gindaog-daog kuno ni Janjan si Capid nga ila ka barangay sa Rizal Palapala 2. Kaya nakita ko, migo ko mo. Nagkumbanan sa muna nag-appel lang ko. Arestado si Janjan kag Nonoy samtang ginapangita pa ang duwa nga ibulbado man sa gamo. Napasaka na mga inisang reklamo nga alarm and scandal. Importante gid nga mapasakaan ni sila sa reklamo nga hindi pwede nga wala na permi mo nila da magtublag sang kalinong kagkatawhay. Pagklaro sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, hindi first come first serve basis ang pagpwesto sa mga bolantero kundi pinaagi sa numbering. Hindi natuod nga first come first serve. Bali ang aton dira nga mga volunteeros in-organize naton, yung plus target naton according sa number. So kung may numbering na sila, kada kadto nila sa market, amo the same place magyapon. Nagpaandaman ang opisina nga hindi pagpahanugutan nga makabaligya ang mga nagasalot lang nga bolantero kag wala nagagi sa husto nga proseso. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamong kini salamat. Masobra 30 ka persona nga ibulbado sa ginapahayag drag racing sa Bacolod City, Arestado. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagahilera sa gilid sa Bacolod Economic Highway sakop sang Barangay Grenada ang ini nga mga motorsiklo. Sa unhan, nagapungko ang pila ka mga persona nga ginapahayag tag-iya sang pila ka mga motorsiklo. Ginkasa sa Bacolod City Police ang LTO NIR ang operasyon matapos makabaton sa impormasyon nga may nagaluntan nga drag race sa lugar. Wala nakuhaan sang video aktual nga drag race apang ang masobra 30 ka mga nadakpan lunsa imbulbado sunod sa otoridad. May mga information nga may ara nagka-drag race pa sa may economic highway naton. Natuan gid naton no nga nag-conduct no ang ining mga kabataan sa drag racing activity sa area may ara 20 kang mga natikitan man naton sa mga lain-lain nga mga violations. 13 ka mga motorsiklo ang in-impound sa LTO. Kalabanan, taga-Bago, Silay kag Talisay City, Negros Occidental. Natukiban nga may pustahan ay man nga nagkakatabo sa lugar. Aminadong punong barangay nga may mga naga-drag race sa lugar. Dugay ko na lang ginaayo, kung ginahambal, pero ang problema, binako magkala-disgrasya. Ang iba na pwede pa ng agahaw sa nilang mga motor.
Importante, sino sa kapulisan nga bantayan sa mga ginikanan ang mga kabataan. Hugot man nga mag-monitor ang komunidad kag mag-report. Pasalamat kita sa ng publiko nga nagtinalugan na siya galigiksis. Adrian Pretos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 million pesos nga balor sa mga alahas kag kwarta na taban sa mga nagransak sa isa ka pawn shop sa Calinog, Iloilo. Si John Sala nakatutok. May ginasundan ng hindi magnubo sa duwa ka mga persons of interest sa kapulisan sa likod sa pagpangransak sa isa ka pawn shop sa Poblasyon Sentro, Calinog, Iloilo kahapon Abril 27. Padayon pa napakita sa kapulisan ang mga CCTV footage na makabulig sa pagtubod sa mga sospek. Inapatihan ka sa drainage halin sa suba pakanto sa pawn shop nag-agi ang mga sospek. Yara sa 350 meters ang entrada sa drainage pakanto sa idalom sa pawn shop. Posible siya ara sa duwa or tatlo pa kung padaman na pero basta hindi magnubo sa duwa ka tao. Posible siya magalawig siguro sa mga tagduwa ka adlaw no antes sila hindi masulod kita ini establishmento. Sulod sa tag-iya sa pawn shop naglambot sa ginabanta 3 million pesos ang nataban nga cash kag mga alahas. Nagabati man si Calinog Mayor Francisco Calvo nga termite gang ang sa likod sa pagpangransak. Hindi natin mo ka taga Calinog. Galing may inaulat sa nga taga Calinog pero nga grupo ta. Apang hindi pa direkta nga mahambal sa Calinog MPS nga termite gang ang sa likod sa pagpangawad. Hindi man natin na ma-consider nga agis ang termite niya, no? Kasi ang ganyan wala pa kita sa nga identities ng mga suspects natin. Oo. Pero ang the way nga pag-sort na daw, halos daw may kapareho lang. Nagmando naman si Mayor Calvo sang madasi kapag sulbar sa krimen. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman, idaw nga nadula patay nasang nasapuan matapos ginsunog sa Kabangkalan City. Yaring balita nga aton gintutukan. Abril 18 sa ulihin na kabanding ni JB ang hinuptanan niya si Joker, isa ka mixed breed nga ido. Naanad na ko rin ini nga masami nagapaamulya sa mga kasiringan si Joker. Pero Abril 19 sa hapon, nasapuan si Joker nga wala na sa kabuhi kag may mga paso ang bilog nga lawas matapos ginsunog sa ugsaran mismo sa iya kasilingan. Anya kulang na isa ang ido sing aga na and then gipapangita siya ni Arnold until maghapon. So, diba si kita mo ang ido namon, ginapangita siya ni Arnold dayon Thursday ang balik din sa batin sa Arnold niya. Ay, nali imo to ido ang ginsunog ko. Nang ido ay dito sa kalayo, gila palapitan yung ido ay sa kalayo, gin-pull out lang sa kalayo dayon. And according naman sa iyang interview, ginsunog niya it's because he don't have enough time nga mag-kot-kot pa kaya tungod may laktan siya. Sa sininga video, mabatian nga nagrepensa ang kasilingan ni JB nga si alias Romeo nga patay na kadaan si Joker antes niya iniginsunog. Apang hindi kumbensido si JB. According to his claimant, sir, nga ang body daw sing ido is baho na, kagabloated na. So, sa amon, sir, it will still remain questionable ang cause of death sing ido. Nga wala mo na lang kami ginpabalo nga mga tag-adi or ari maging caretaker. At least tagaan proper burial ang ido. Natala na kadalaon sa pamilya sa isa ka pribado nga veterinary clinic ang bangkay sa ido para ipa-autopsy. Desidido sila nga magpasakas ang reklamo bato kay alias Romeo. Regardless, ginsulog siya at cruelty na siya dayon. Ani, ginubo or nangita na kung sinong owner. Number 1, hindi niya acceptable kung may patay na sapat dogs and cats, ay irritang sumugon. Nasaad sa Republic Act No. 8485 ukon Animal Welfare Act nga ginamyendahan sa Republic Act 10631 nga ang pagpangsunog sa sapat isa kasahay isang animal cruelty, pagmaltrato kag torture. Adrian Pretos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, halos 13 pesos nga buhin sa presyo sa diesel ginpatuman subong adlaw. Apang mga motorista ginkadismaya ang pagsakas ng presyo sang gasolina. Si John Sala nakatutok live sa General Luna Street sa Iloilo City. John?
Jert, madamo ang nalipay sa ikatlo na nga semana sang pagnubo sa presyo sang diesel. Apang kung may ara sang nalipay, may mga dismayado naman sa pagsaka sang presyo sang gasolina. Temprano pa kainas ang aga nagpila sa gasolinahan sa haro ang pila ka mga motorista agon magpatugong. Ilagin kalipay ang dako nga rollback sa presyo sang diesel. 12 pesos and 94 centavos ang ginubo sa presyo sang diesel samtang 15 pesos and 71 centavos naman sa kerosene. Apang sa baylo nga magnubo, nagsaka naman sang 53 sentimos ang presyo sang gasolina. 77 pesos tubtob 94 pesos ang presyo sang diesel sa Iloilo City. 77 pesos tubtob 88 pesos naman ang presyo sang gasolina. Suno kay Raymond gahalin pa sa Banwa sang Sara, sugod nga nagpadayon ang pagtimbuok sa presyo sang gatong, subong lang inikunuliwat na kapa full tank sang salakyan. Mas nami kay makadako ang iyang sa 2,000 mga tugong. Mas sobra na 15 liters. Sunod semana tani ma-rollback naman. Apang kung may nalipay, may dismayado man. Bangod apisar nga 53 sentimos lang ang ginsaka sang presyo sang gasolina, dako man inikuno gihapon para sa mga motorista kaangay kay Mark. Oo, sa subong, manikapigado ka biyahe. Tani, dapat nagdumunubutan ang gasolina eh. Ginakabalakan sini nga bangod nagsugod naman ang pagsaka sang presyo sang gasolina, base magsigi-sigi naman kuno inisaka. Diretso lang sa gatong, gusto lang sa gatong. Ginansya namon, dira lang gadto. Nagalaom naman ang mga motorista nga mas mapadasig na ang pagbalik sa normal sa presyo sang gatong. Jert, panawagan sa mga motorista nga kung tani sa madason nga semana magnubo ang presyo sang gasolina kag kaupo ng diesel, tani mapadasig ang pagbalik sa normal sang mga presyo sini. Jert? Madamo genyo salamat sa update, John Sala. Ginlamon sang kalayong isa ka balay kag bodega sa barangay Kabugay Rojas City pasado launa sang hapon sang tinilikdan nga Domingo. Sa investigasyon sa Rojas City BFP nagsugod ang kalayo sa kusina sang balay sang pamilya Valles. May tawong balay apang wala na. Mahingagaw palo ang kalayo bangon madasig ini nga naggapta. Human sa mixed materials ang duha ka estruktura. Palyado nga linis ang kuryente ang ginasundan nga rason sang sunog pa sa BFP. Ginabanta 300,000 pesos on the record nga danyo sa sunog. Based na sir sa report sa panimalata niya sa balay, spark dito, naglupok dito sa likod sa nila panimalayo. Bantayan. Social worker nga nobyo nagpropose sa nobya nga maestra sa ibabaw sang Mount Napulak sa Igbaras sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, masobra 500 units sang modernized PUJ inalakip sa service contracting. Discounted nga plete sa mga pasahero dapat ipatuman sa mga nalakip sa programa. Si John Sala nakatuto. Alin pa kahapon nga nag-ooperate sa service contracting ang mga units ng modernized PUJ sa kooperatiba nga naobrahan sa Passenger Assistance Officer kasi Rowena. Sa idalop sang service contracting agreement, ang mga qualified nga kooperatiba ang may 5 kaadlaw nga biyahe sa isa ka semana nga bayaran sang LTFRB. Ang ibayad sa ilang luwas pa sa ginabayad man nga plete sa mga pasahero. Apa ang mga nalakip sa programa ang kinahanglan nga maghatag sang 20% nga discount sa mga regular nga pasahero, samtang 40% discount naman para sa mga estudyante, PWD kag senior citizen. Sa una, sir, ang 15 pesos mahimo nga 12 pesos sa regular. Ang student kag ang PWD mahimo nga 9 pesos kay 40%. Sa piyak sa discount, ang pila ka mga pasahero kaangay kay Jessie nagabayad sa gihapon kuno sang regular nga pamasahe. But Japon, sir, mabayad yung Japon sa regular, sir. Kaya siyempre maluoy ka naman sa driver, kaya ang presyo daan kay gasolina, tama kay taas. Idra na lang tayo mabase, kaya siyempre kay makas mo na mga driver. Dako kuno nga bulig ini para sa mga kooperatibang apektado gihapon sa krisis sa gatong. Ang Mitscoop, 80% sa ilang mga units ang amat-amat na nga magasugod sa service contracting buwas. Hambal ni Attorney Avillar, may ara kami palabuton nga it was approved na for 3 months nga service contracting, and we are hoping and praying nga
mag-abot ina sa amon kay dako gid ina nga bulig para sa amon sa kooperatiba. 580 na ka mga unit ang naaprubahan nga kabahin sang service contracting sa Western Visayas kag Bacolod City. May iban pa sa ilang nga padayon pa pagproseso sa mga dokumento kag wala pa makasugod sa pagbiyahe. Nagpasalig man ng LTFRB 6 nga madasig ang pagbayad sa mga kooperatiba nga kabahin sa ini nga programa. Once matapos nila ang ilang pagbiyahe, I think ginahatagan lang sang 5 days ang atong central office to pay them sa ilang pagbiyahe nga. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. O halong hinigaran pulis nagpaandang batok sa naglapta nga peke nga 500 peso bill sa Banwa. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Gin-turnover sa 60 anyos nga babae sa hinagaran pulis ang ini nga 500 peso bill. Ginbayad niya kuno sa Tiangge ang 500 pesos apang wala ginbaton matapos matukiban nga peke base sa features. Makita ang mga 500. Ha? May kasigang watermarks. According sa information na nakuha namon, ginatagan sa sang 500, naglakat sa si Tiangge. So, nagbalik siya kay nagambal kulong sa Tiangge ito nga piki ang kwarta. Nagwa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga sa munisipyo naghalin ang kwarta. Nagapakig-angot naman ang otoridad sa LGU. Ginaimbestigaran na sang Bangko Sentral ng Pilipinas Bacolod Branch ang paglapta sang peke nga kwarta sa lugar. Sa paglantaw sang video, natukiban nga ang nabaton sang tigulang nga kwarta wala sang watermark, security fiber, kag security thread. O nga dapat ang tawon ginila ang kwarta nga makuha nila kung ini siya peke o kung ini siya genuine. Normally, na-notice namon sa experience sa mga reports, especially kung may mga event, no? May sample, may mga kapistahan, ara na sa kayang tanan daw busy, damo ang kwarta. Agud hindi mabiktima, pahanumdom sang BSP. So we have that look and the tilt amuna balang ginasilang-silang naton because there are some features nga makita naton kung ining kwarta is genuine kung ginasilang-silang naton siya. So ginapatakilid, ginaamuna. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. 3 patay, 3 pilason sa separadong aksidente sa San Dionisio kag San Joaquin, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Dead on arrival sa ospital ang mag-live-in partner kag 12 anyos nga hinablos sa nagluntad nga aksidente sa barangay San Nicolas, San Dionisio, Iloilo, pasado alas 10 Domingo sa gabi. Papuli sa sarang mga biktima sakay sa motorsiklo sang ginbungguan sang pick-up. Lunsay wala sang helmet ang mga biktima. Pilason kag ginabulong pa sa ospital ang isa ka tuig nga bata sang mag-asawa nga sakay man sa motor. Ginkustodiya ang driver sang pick-up nga si alias Barry apang ginrelease matapos nagpaareglo ang pamilya sa mga biktima. Naligo ko sila sa hapon. No, may bay-bay din na ako sa gabi nagka-uli sila uwing Sara. Kritikal naman ang rider nga si alias Nico, 29 anyos, kag pilason ang utod siring nga si alias Christian, 22 anyos. Ini matapos magbunggo ang ginasakyan nilang motorsiklo sa pader sang isa ka balay sa Purucuno, San Joaquin, Iloilo, Domingo sang gabi. Papuli sa Tobias Fournier TK ang magutod sang nadulaan sa kontrol ang rider sa Corbarang Adalan, rason sang aksidente. Hindi siya sir nagsuite, no? Wala siya nakainom. Iba na mo sa ritual, hindi sir mo. Pikon malang-alang ka o sigurado, gini kung dasiglagan mo, dulong, ma-diretso. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, Labor Day Job Fair ipatigayon sa Department of Labor and Employment sa Mayo 1. Masobra 7,000 ka job vacancies iga tanyag. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa kapiot sa pangabuhi subong, panibagong nga oportunidad ang ginatanyag sa Department of Labor and Employment kag mga partner agencies ini sa publiko. Sa Mayo 1, masobra 7,000 ka job vacancies ay igatanyag sa Labor Day Job Fair sa isa ka mall sa Iloilo City proper. Sa karon mayara sa 79 ka employers nga magapasakop, 69 ka local kag napulo ka overseas. Administrative and support service activities, no, with 1,800 vacancies, public administration and defense, social compulsory social security, construction,
wholesale and retail. Malapit ka nga sa job vacancies nga masobra 3,500 ang overseas. Apang wala sa mga ini, para sa Middle East, suno sa Department of Migrant Workers. Ang mga OFW nga na-repatriate nagikan sa Middle East, hataga naman sang tsansa nga makatrabaho. Base sa record sang Overseas Workers Welfare Administration, nagdangat sa 313 ang na-repatriate kag wala na nakabalik sa trabaho sa Middle East, nagikan sa Western Visayas kag Negros Occidental. So if they opted to seek for local employment, so we have already coordinated with DOLE on the possible applications. Ginalooman sang DOLE ang masobra 1,000 ka aplikante nga magapasakop sa job fair. Kadungan sini magapatigayon man ang DOLE sang payout sa mga tupad beneficiaries kag iban pa nga mga programa sa idalom sang ahensya. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Arestado ang isa ka call center agent sa drug buy-bust operation sa barangay Montinola, Haro. Na-recover sa operasyon ang 1.2 million pesos nga balor sa suspected shabu, halin sa subject nga si alias Tol, 33 anyos, residente sa barangay Our Lady of Fatima, Haro. Ginakabig high-value individual ang suspect suno sa RPDEO kag pila ka bulan nga under surveillance. Ginatumod pa ang source ng suspect sang supply sang shabu. Ginlubong na si Police Master Sergeant Romulo Galvez Jr. ang pulis nga gintiro sa subject nga si Ronilo Panuncial sa buy-bust operation sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Napatay si Galvez matapos mawadan sa supply sang dugo. Napatay man si Panuncial bangod sa pagklag sang dugo sa utok base sa dokumento nga nauyatan sa iya pamilya. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso nagalala pagidbala ang init sa madamong lugar apang wala sa gihapon niya nadulang syansa sang ulan. Bugos na pungsod na ang apektado sa easterlies o kung mainit kag mapaang nga hangin. Buwas, base sa latest forecast ng Pag-asa, 13 ka lugar ang posible maka-eksperyensya sang danger level nga heat index nga magalabo sa 44 degrees Celsius. Sa dato sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Capiz, Antique, Iloilo, Aklan kag Negros Island Region. Mga kapuso social worker nga nobyo nagpropose sa iya nobya nga maestra sa ibabaw sang Mount Napulak sa Igbarasi, Iloilo. Ang istorya sa likod sang viral wedding proposal gintutukan ni Tess Ordales. Ang kuntahan ni ordinaryo lang nga hiking day nangin wedding proposal day para sa social worker nga si Jess Christian kag maestra nga si Angel sang April 19, 2026. Inibangod sa atubang sang ila mga abyan kag sa ibabaw mismo sa Mount Napulak, nabatian ang matamis nga oo ni Angel sa pamangkot ni Jess. Ginpili kuno ni Jess nga sa Mount Napulak mag-propose bangod naging kabahin ng nga bukid sa iya ups and downs sa kabuhi. Subong nga ready na siya nga pagkasala ng iya the one, diri niya inigindala. Siya nga dala kiti kung baga malapit sa Ginoo kag kung baga damo man ko nagyan nga mga short kag long love stories but they end up siguro nga dira. Ika-apat na nga balik ni Jess sa Mount Napulak, samtang first time naman ni Angel gani magkabig niya ini nga best and memorable sa iya kabuhi. Wala man ko gi-expect nga ma-propose sa kaya actually before na medyo gabi ang kakapoy. Tisa nga ko tumang pagtubang ko. Tika, grabe. Siyempre, every girl, ginahandom, ginamang muna nga, nga tion. Sa sulod sang 3 years and 3 months nga pagigugmaan ay humaling sila kilalahay sa isa ka non-government organization, 100% sure na kuno si Angel kag Jess nga dayuno na ang road to forever. Sa May 2027 na nila plano nga hiwaton ang kasal. Kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. 1 Western Visayas.
Nagpaandam ang BFP sa publiko nga maghalong sa mga nagapakilala katapos ng BFP kagbaw nag-order sang mga pagkaon. Sa Himamaylan City, nagpakilala ang BFP personnel ang nagtawag sa isa ka restaurant kag nag-order sang pagkaon. Pareho man nga modus ang ginaobra sa scammer sa Banwa sa Minalbagan. Mismo pangalan sang fire marshal ang gingamit sang scammer sa pag-order sa pagkaon sa mga kalanaan. Nag-order ko no ang gingamit nga pangalan ng akon. Pero ang balang sang owner sang kalanaan, damo-damo gito na yung gin-order do nga mga pagkaon. Mga puso, yari ng mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Mahibaluan na sa mga sangre ang ila misyon. Paano ba nila malampuwasan ang masunod ng mga pagtilaw? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa atong GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang sa pagmuklat sang mata ni Rebecca, ano blang iya ituad? Mahibaluan na bala ni Andrew ang matutuod nga natabo kay Rebecca. Bantayan na inatanan sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso do kasubong nga may concert sa tuman katunog nga singgitan sa mga senior high student halin sa Palawan National School sang ginlawag na si Christine Velasco. Siya ang pinakaulihi sa 1,844 nga naggraduar. Sunod sa uploader nga si Youth Cooper Fatima Yvonne Alura, excited kuno ang tanan. Nagumpisa ang pagmarcha alas 11 sang aga, tubtob alas 7:30 sang gabi. Ginpamatudan ni Christine nga siya ang last pero she's definitely not the least bangod nagtapos siya nga with honor sa Open High School program sang eskwelahan. Congratulations, graduates! Kagina ang mga pinakadalago kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong, matuod nga serbisyo gid lang.